Magandang gabi po. Ako po si Reyna, rejoicing God always sa mga kahangahangang ginawa ng ating Panginoong Yesus sa kanyang pagkamatay sa cross. Ako po ay nagagalak na maibahagi sa inyo ang mabuting balita ng kaligtasan ng ating Panginoong Jesucristo. Sana po ipagtiyagaan yung pakinggan ito at marami pong salamat. At ako rin po ay naniniwala na malapit ang dumating ang ating Panginoong Jesucristo at nasa end of times na po tayo. Kasi po makikita natin 'to, babasahin ko po yung Bible, matatagpuan po ito sa 2 Timoteo chapter 3 verse 1 and 5. Tandaan mo ito, sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib, sapagkat ang mga tao ay magiging makasarili, sakim sa salapi, palalo, mapagmataas, mapanlait, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Sila'y magiging walang habag, walang patawad, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, mabagsik at napupuot sa kabutihan. Sila'y magiging taksil, mapusok at bulag sa paluluan. Mas iibigin nila ang mga kalayawan kaysa sa Diyos. Sila'y magkukunwaring maka-Diyos, ngunit itatakwil ang kapangyarihan nito. Iwasan mo ang mga taong tulad nito. Kapag may kaibigan ka na mali ang ginawa mo, pero tinama ka, tunay na kaibigan yon. Pero kapag mali ka, sinuhulang ka pa ng kaibigan mo, ay wag mo pakinggan yun. Alam mo na ikakapahamak mo, iwasan mo na siya. Mapapasama ka lang lalo. Ang tunay nating kaibigan din ay ang ating Panginoong Hesus. Sa Kanya natin matatagpuan ng tunay at kaligayahan na pagmamahal ng kaibigan at mapapabuti pa ang buhay mo. Ako po napapansin ko naman kasi talaga ngayon sa panahon na 'to, ibang-iba na po nung panahon namin, nung kabataan ko at sa panahon ngayon at talagang ang sasama na po ng tao, napakaraming krimen sa mga balita, sa mga naririnig natin, sa mga paligid natin. Alam na po talaga na atin na talagang iba na ang panahon natin ngayon. Taggutom, taghirap at tala 'pag alam mo na 'yan kapatid, alam po natin na malapit na talaga sila dumating. Ang mga tao hindi pa satisfied sa kung ano yung meron silang, pera, talagang gumagawa pa sila ng masama, mayayabang ang mga tao, ayaw nila magpakumbaba, gusto nila yung sarili lang nila ang iniisip nila, hindi nila iniisip yung iba, at 'pag sila pa ang mali, sila pa yung gusto nila tama. 'Pag nagalit sila, ayan na po talagang walang pagpapatawad. Talaga pong away na hanggang sa nagkaroon na po ng gawang masama. Talaga na po napapansin naman natin 'yan, 'di ba? At ako po kasi napansin ko talaga 'yan na talagang nangyayari na, yung salita ng Panginoong Hesus. Kasi po ang salita ni Lord talaga ay totoo at buhay. Sabi nga po, ang langit at lupa ay mawawala pero ang salita ng Diyos ay mananatiling magpakailanman. Kaya po magtiwala tayo sa ating Panginoon, sa Bible po siya nagsasalita para sa atin na makipag-usap, i-meditate natin yung salita ng Diyos tulad ng bitamina na iniinom natin araw o gabi, ganyan din po gawin natin. Higit po yan sa bitamina na magpapalakas ng ating katawan, mag-iingat sa ating buhay na ito at magpapahaba ng buhay at masaganang buhay ng may kapayapaan at kaligayahan sa buhay mo. Kaya po talaga ang salita ng Diyos ay lagi nating tandaan at isabaluti sa ating katawan. At yung mga kabataan naman po talaga napasama na hindi natin alam kung nakuha nila sa labas, sa mga kaibigan nila o sa mga magulang, hindi natin alam. May mabuti naman pong magulang, na tinutuwid ang mga anak, pero yung mga anak dahil di natin alam yung mga kaibigan nila kung mabuti ba o masama. Ang pinakamaganda po nating gawin niyan, ipakilala po natin ang ating Panginoong Hesus at ipagdasal natin sila kasi po ang Diyos ang maggagabay at magpapalaki sa kanya upang maging mabuti siyang bata, maging mabuti siyang at matalinong anak at may takot sa Diyos. At yun nga po, yung mga tsismisan din po niyan imbes na pagtsismisan natin yung tao na hindi naman natin alam kung ano yung buhay, eh, hindi po gusto ng Panginoon yun. Ang gusto po ng Panginoon, ang Panginoon ang pagtsismisan natin at pagpapalain pa niya tayo. Yun po yun, napakasaya po nun. Kasi po, hindi po talaga maganda yun. Ako talaga po, kahit noon po nung bata pa rin, hindi naman po ako ganyan din. Pero
dahil nga po, nalaman ko talaga na buti na lang din po at talagang itinuwid kami ng magulang namin. Mahigpit po talaga yung magulang ko, relihiyoso po, pero siyempre hindi rin po sapat yun kung hindi rin po ako talaga lalong lumapit sa Panginoong Jesucristo para, lalong lumalim yung relation ko sa kanya, na makilala ko siya. Talaga pong nagpapasalamat ako dahil, kilala po natin ang Panginoon, marami pong nakakaalam niyan, pero hindi po isinasagawa ang salita at kalooban ng Diyos kaya po dun sila napapahamak. Kaya nga po yung mga pagsubok minsan 'pag dumating ang dyablo, ayun, naatake na sila. Sasabihin nila halimbawa 'pag nag-away na, yung kapatayan, ay hindi niya sinasadya kasi, biglang nagpanting yung galit niya, yung tenga niya, ayun na, yung init ng ulo niya. Kaya po 'pag alam mo ng gano'n, tawagin mo na si Lord. Sabihin mo na lang na, "Lord, hindi ako mapagpasensya, pero ikaw ang magbibigay sa akin para maging mapagpasensya ako. At yung mga tao po naman na masama nakagawa sa'yo hindi maganda, patawarin natin siya kasi si Lord po ang makikipaglaban para sa atin at si Lord ang gaganti para sa'yo. Doble pa yun, yung ginawa niya hindi masama sa'yo, doble pa yung balik sa kanya nun." At lagi tayong magdasal sa ating Panginoon Jesucristo, lagi nating tawagin, ano man ginagawa natin sa ating buhay, lagi tayong magpasalamat sa kanya. Ako po kasi lagi akong nagpupuri, umaawit sa kanya kahit na anong lyrics, sarili kong kanta. Um, Nag-e-enjoy po ako na kinakausap ko siya pero talagang ang madalas kong kinakanta po yung "Ang Panginoon ng aking pastol." Yan po, hindi ako makakaranas ng paghihirap at salot sa aking tahanan, di ako magkukulang. Paborito ko po 'yan, ayan yun po yung gusto ko po yung pananampalataya ni King David. Ah, at ito pong salita ng ating Panginoong Hesus ay talagang 100% hindi lang 1,000% na talagang secure sa ating buhay sa mundong ito at hindi lang po yun, sa ating kaluluwa, na safe tayo at ligtas tayo sa kanya. Huwag tayong matakot sa mga tao sa paligid natin kahit po mangyari man na talagang dumami ng masasamang tao. Mag-pray tayo at manalig tayo lagi sa ating Panginoon na ang kanyang banal na dugo ang nag-iingat sa atin sa buhay na ito, ang nagbibigay ng pangangailangan natin at magpasalamat tayo sa kanya lagi. At kung ikaw man po ay bata man po o matanda, hindi sinasadyang mapanood nito, marami pong salamat. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at sana'y maramdaman mo kung ano nararamdaman kong kaligayahan sa ating Panginoong Yesus. At marami pong salamat sa panonood at hanggang sa muli po. God bless you po.